Mahirap talaga na makitang may sakit ang iyong mga magulang, lalo na at wala kayong pera. Mapapaiyak ka na lamang habang nakikita mo sila na nagtitiis ng karamdaman. Ikaw, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay dahil mahirap lang kayo? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Habang bata pa lamang, itinuruan na ng mag-asawang Bonifacio at Josefa na maging mapagbigay ang kanilang nag-iisang anak. Kahit hindi sila mayaman, ay palagi silang nagbibigay sa ibang mga taong nangangailangan. Anak, tandaan mo na ang gusto ng Diyos ay magbigay tayo sa iba. Hindi importante na mayaman ka sa mundong ito dahil ang importante ay yung mabuti kang tao. Nakangiting sabi ni Mang Bonifacio. Masayang masaya naman si Aling Josefa dahil sobrang buting lalaki talaga ng kanyang asawa. Pero tay, hindi po ba tayo naman ang mauubusan kapag lagi po tayong nagbibigay sa mga nangangailangan? Inosenteng tanong ni Cherry. Batang-bata pa ito at walang kaalam-alam sa buhay, pero habang maaga pa lamang ay tinuturuan na ito ng kanyang nanay at tatay. Hindi tayo mauubusan anak, dahil ang Diyos na ang magbabalik sa iyo ng grasya. Palagi kang magtiwala sa Kanya, dahil kahit na kailan ay hindi niya tayo pababayaan, paliwanag ni Mang Bonifacio. Kaya habang nagkakaisip ang batang si Cherry, ay natututo na itong tumulong sa ibang mga tao. Sa tuwing may namamalimos sa daan, ay nagkukusa na ito na hilahin ang kanyang mga magulang. Masayang masaya naman ang mag-asawa dahil nagiging mabuting tao ang kanilang anak. Pero sa kabila ng lahat ay madalas pa rin silang makaranas ng hirap. Kinakapos din sila sa pagpepera, kaya kung minsan ay kamote lamang ang kinakain nila. Pasensya ka na talaga, Josefa. Nakabangga kasi ako ng kotse, kaya kailangan ko itong bayaran. Nagasgasan ko lang naman pero malaking halaga pa rin. Malungkot na sabi ni Mang Bonifacio. Walang problema, mahal. Alam ko naman na hindi mo ito sinasadya. Ang iniisip ko lang naman ay ang ating anak. Kaya ko namang magtiis kung kamote lang ang ating pagkain. Positibong sagot ng babae. Isa kasing jeepney driver si Mang Bonifacio at ito ang ipinambubuhay niya sa kanyang pamilya. Maayos naman ang kanyang kinikita, ngunit sa tuwing may matandang sasakay sa kanya ay hindi na niya pinagbabayad pa. Kaya kilalang kilala si Mang Bonifacio ng maraming mga tao. Ang iba sa kanyang mga pasahero ay natutuwa sa kanya nang dahil sa pagiging mabuting tao niya sa mga nakakatanda. Kinabukasan ay isang mayamang lalaki ang kumatok sa kanilang pintuan. Oh, Mr. Lorenzo, magandang umaga po. May kailangan po ba kayo? Nagtatakang tanong ng lalaki. Magandang umaga din, Bonifacio. Nalaman ko lang na ikaw pala ang nakagasgas ng sasakyan ng anak ko. Sagot ang matanda. Dito ay nalaman ng lalaki na ang may-ari pala ng sasakyan na kanyang nagasgasan ay anak ng kanyang dating amo. Anak niyo po pala siya. Pasensya na po talaga kayo, sir, ha? Hindi ko po talaga sinasadya. Nabayaran ko na naman po siya. Humihingi po ako ng pasensya sa abala. Magalang na sabi ni Mang Bonifacio. Ngumiti naman si Mr. Lorenzo, sabay tinapik-tapik nito ang lalaki sa kanyang braso. Ano ka ba, Bonifacio? Kilala kita. Alam kong hindi mo gusto ang nangyari. Pumunta ako dito para ibalik ang pera na ibinayad mo sa aking anak. Sige na at uuwi na ako sa amin dahil marami pa akong kailangang asikasuhin. Nakangiting sabi ni Mr. Lorenzo. Kitang-kita ng batang si Cherry kung paano pakitunguhan ng ibang tao ang kanyang ama. Nakadisgrasya ito, ngunit agad ding pinatawad nang dahil sa pagiging mabuting tao ng kanyang tatay. Salamat naman sa Diyos. Anak, meron ka ng pambaon at makakabili na tayo ng bigas. Buti na lang at mabait si Mr. Lorenzo. Naluluhang sabi ni Bonifacio. Masayang masaya din naman si Cherry at tinanong nito ang kanyang mga magulang. Nay, ganito po ba ang sinasabi niyong biyaya ng Diyos? Yung ibabalik niya po sa atin ang magandang nagawa nating mabuti sa ating kapwa? Tanong ni Cherry. Tama ka, anak. Tingnan mo ang tatay mo. Hindi nagalit sa kanya si Mr. Lorenzo dahil mabuti siyang tao.
Nakasira man tayo ng gamit ng iba, pero Diyos na ang gumawa ng paraan. Nakangiting sagot ni Aling Josepa. Isang araw, habang namamasyal ang isang pamilya, ay nakita nila ang isang bata na humihingi ng tulong sa kanila. May sakit daw ang nanay nito at kailangan daw nito ng pambili ng gamot. May daladalang pera ang batang si Cherry na ipambibili niya sana ng kanyang laruan. Daladala rin nito ang kanyang laruang teddy bear na ibinigay sa kanya ng mag-asawa. Nay, Tay, ibibigay ko na lang po sa kanya itong 100 piso na pambili ko po sana ng laruan. Mas kailangan po nila ang perang ito, nakayokong sabi ng bata sa kanyang mga magulang. Agad ibinigay ni Cherry ang pera sa bata. Halos magkasing edad lamang silang dalawa. Pagkatapos pa noon ay ibinigay niya rin ang kanyang laruang teddy bear sa batang lalaki. Maraming salamat po talaga. Pasensya na po kayo kung kayo po ay aking naabala. Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Walang anuman iho. Sige na at bumili ka na ng gamot ng nanay mo. Ito pang 50 pesos para makabili ka rin ng inyong pagkain. Nakangiting sagot ni Mang Bonifacio. Maraming salamat po talaga ha. Hindi ko po malilimutan ang ginawa niyong pagtulong sa amin. Umiiyak na sabi ng bata. Sa paglipas pa ng mga taon ay nagdadalaga na si Cherry. Malapit na itong tumungtong sa kolehiyo at iginagapang talaga ito ng mag-asawa. Tinutulungan ni Aling Josepa ang kanyang asawa sa pamamasada. Ito ang kumukuha ng bayad ng mga tao at siya rin ang nagsusukli. Madalas na kasing sumakit ang likuran ni Mang Bonifacio dahil sa pangaraw-araw ay palagi lamang itong nakaupo. Anak, pasensya ka na ha. Kailangan ko kasi talagang tulungan ng tatay mo. Nahihiyang sabi ni Aling Josepa. Wala pong problema, Nay. Kaya ko na po ang aking sarili. Ginagawa niyo nga po ang lahat ni tatay para sa akin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay nagpapasalamat. Nakangiting sagot ni Cherry. Ngunit isang araw habang namamasada si Mang Bonifacio at Aling Josepa ay biglang nawala ng preno ang jeepney na minamaneho ng lalaki. Nagsigawan ng lahat ng mga pasahero. Isip ng isip si Mang Bonifacio ng paraan upang ligtas na maibaba ng jeep ang kanyang mga pasahero. Sa may isang kanto ay nakita ng lalaki ang isang malaking puno at doon niya ibinangga ang sasakyan. Ligtas ang lahat ng mga pasahero, ngunit si Aling Josepa at Mang Bonifacio naman ang binawian ng buhay. Masayang masaya pa si Cherry pa uwi sa kanilang bahay dahil balak nitong sabihin na siya ang nangunguna sa kanilang klase. Pero nagmamadali itong nilapitan ng kanilang kapitbahay upang ipaalam ang masamang nangyari sa kanyang nanay at tatay. Cherry, ang nanay at tatay mo, naaksidente sila dahil nawala ng preno ang sasakyang minamaneho ni Mang Bonifacio. Nanginginig na sabi ng isang babae. Agad na patakbo ang dalaga sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Nakatakip na ang mga ito ng puting kumot at nalaman niya na wala ng buhay ang dalawa. Napaluhod na lamang si Cherry sa kanyang kinatatayuan at hindi niya talaga inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, bakit niyo naman po ako iniwan? Marami pa po tayong mga pangarap, di ba? At di ba po, mamasyal pa po tayo sa Maynila? Bakit niyo naman po ako iniwan na mag-isa? Umiiyak na sabi ni Cherry. Maraming nakiramay kay Cherry at maraming nagbigay dito ng tulong. Maraming tao ang nalungkot sa pagkawala ng mag-asawa. Punong-puno ang kanilang bahay ng mga bisita at kahit na ang labas ay pinuno na rin ng mga tao. Cherry, mabuting tao ang nanay at tatay mo. Maraming tao ang nagmamahal sa kanila at alam kong sa langit sila mapupunta. Paliwanag ng isa nilang kapitbahay. Lumipas pa ang mga taon ay mag-isa na lamang ang babae sa kanyang buhay. Hindi na siya nakapagpatuloy pa sa kanyang pag-aaral at nagtrabaho na lamang siya sa isang karinderya. Dito niya nakilala ang binatang si Makoy. Niligawan siya nito at sa paglipas ng mga buwan ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng anak. Nay, Tay, kung buhay pa po sana kayo, makikilala niyo po sana ang inyong apo. Huwag po kayong mag-alala dahil palalakihin ko rin naman po siya tulad ng pagpapalaki niyo po sa akin. Nakangiting sabi ni Cherry.
Palaging binibigyan ng oras ng mag-asawa ang kanilang anak, madalas nila itong ipasyal sa parke. Lumipas pa ang mga taon ay 5 taong gulang na ang bata. Tinuturuan din nila ito na magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Mama, tingnan niyo po siya oh. Umiiyak yung bata dahil mukhang may sakit po ang kanyang nanay. Halika po at tulungan po natin siya, sabi ni Mateo sa kanyang ina. Agad naman nila itong nilapitan upang bigyan ng pambili ng gamot. Naalala ni Cherry na ganito rin siya noong bata pa siya. Tinulungan din nila ang isang batang lalaki na makabili ng gamot ng kanyang ina. Mateo, tama ang ginawa mo. Masaya ako na makita kang lumalaki na isang mabait na bata. Nakangiting sabi ni Cherry. Mabait po kasi ang aking nanay at tatay eh. Salamat po ha. Kahit mahirap lang po tayo, ay masaya naman po ako. Nakangiting sagot ni Mateo. Sa paglipas pa ng mga taon ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa karinderya si Cherry, pati na rin ang kanyang napangasawang si Junjun. Maliit lamang ang kanilang kinikita, ngunit kumakasya naman ito para sa kanilang pamilya. Pero isang problema pa ang nangyari sa kanilang buhay dahil aksidenteng natapunan ng mainit na tubig ang mga hita ni Junjun. Simula noon ay hindi na ito nakapagtrabaho at nagpapagaling na lamang ito sa kanilang munting bahay kubo. Ako na lang po ang magluluto at maghuhugas ng mga pinggan. Ako na po ang gagawa ng trabaho ng aking asawa, sabi ni Cherry sa may-ari ng karinderya. Sigurado ka ba, Cherry? Kaya ba talaga ng katawan mo na pagsabayin ng trabaho? Tanong ng may-ari ng karinderya. Opo, ma'am. Kailangan ko pong kumita ng pera dahil nag-aaral po ang aming anak. Hindi po pwedeng mabawasan ang aming sweldo. Lakas loob na sagot ng babae. Talagang pagod na pagod si Cherry sa pangaraw-araw. Tinitiis niya ang hirap para makabili ng gamot ni Junjun at para na rin makapagpatuloy sa pag-aaral si Mateo. Mahal, pasensya ka na ha kung naging pabigat pa ako sa'yo. Hayaan mo kapag gumaling na ako ay agad akong babalik sa trabaho. Malungkot na sabi ni Junjun. Walang problema. Magpagaling ka na lang dyan. Aksidente naman ang nangyari. Malungkot na sagot ni Cherry. Sa tuwing uuwi si Mateo galing sa kanyang eskwelahan ay ipinapakita ng babae ang kanyang masayang muka. Pero ang totoo niyan ay hirap na siya sa pagtatrabaho at madalas na siyang makaramdam ng pagkahilo. Madalas na ring mangalay ang kanyang mga kamay dahil pagkatapos niyang magluto ng mga maiinit na ulam ay mababasa naman ang kanyang mga kamay dahil maghuhugas naman siya ng mga pinagkainan. Walang kaalam-alam si Mateo sa kanilang mga problema. Masaya ito sa pangaraw-araw dahil inosente pa rin naman ang bata. Nay, tingnan niyo po. Palagi po akong perfect sa aming mga exam. Salamat po dahil palagi niyo po akong tinuturuan sa tuwing umuuwi po kayo galing sa inyong trabaho. Masayang sabi ni Mateo. Wow, ang galing-galing naman ng aking anak. Mag-aral ka ng mabuti para matupad mo ang iyong mga pangarap. Nang dahil sa sinabi mo ay nawala ang pagod ko. Pilit ng hiting sagot ni Cherry. Kinabukasan ay hindi nakapasok sa trabaho ang babae dahil inaapoy ito ng lagnat. Kusa nang bumigay ang kanyang katawan nang dahil sa bigat ng mga trabaho na kanyang pinagdadaanan. Kahit hindi pa magaling ang mga nalapnos na sugat ni Junjun ay agad nitong inasikaso ang kanyang asawa. Hindi kasi makatayo si Cherry sa kanyang kinauupuan at alam niya sa kanyang sarili na hindi ito isang simpleng lagnat lamang. Lumipas ang maghapon ay nakauwi na si Mateo galing sa kanyang eskwelahan. Awang-awa ito sa kanyang nanay matapos niyang makita na halos mawalan na ito ng malay. Wala silang pera para maipagamot ito sa ospital, kaya talagang nag-iisip ng paraan ang batang si Mateo. Nay, magpagaling po kayo ha. Hayaan niyo po at ibebenta ko po ang aking mga laruan. Malungkot na sabi ni Mateo. Pilit namang lumalaban si Cherry dahil alam niya ang pakiramdam ng maagang nawalan ng mga magulang. Gusto niyang masubaybayan pa ang paglaki ng kanyang anak at ang masuportahan ito sa kanyang mga pangangailangan. Hindi man makasagot ang babae sa mga sinabi ni Mateo, pero gagawin niya ang lahat upang gumaling siya sa kanyang karamdaman.
Kinuha ni Mateo ang kanyang paboritong teddy bear at agad siyang lumabas ng bahay. Inialok niya ito sa mga taong dumadaan, ngunit wala talagang bumibili sa kanya. Sa murang edad ni Mateo ay wala itong tigil sa paglalakad. Naisipan niyang sumakay ng jeep dahil mas maraming mayayamang tao sa ibang bayan. Hindi alam ni Mateo ang kanyang pupuntahan kaya nakarating na siya sa malayong lugar. Sa pagbaba nito ng jeep ay agad niyang inisa-isa ang mga tao doon. Walang kahit na isa ang pumapansin sa kanya at talagang halos mawalan na ito ng pag-asa. Paano na kaya ako makakauwi sa amin? Hindi ko na alam kung ano pa ang aking sasakyan. Umiiyak na tanong ng bata sa kanyang sarili. Iyak ito ng iyak habang ito ay naglalakad nang bigla siyang makita ng isang mayamang lalaki na pasakay na sana sa kanyang sasakyan. Iho, bakit ka umiiyak? Nawawala ka ba? Tanong ni Mr. Santos. Opo, pero ipinagbebenta ko po itong aking laruan para po makabili po ako ng gamot ng aking nanay. Meron po kasi siyang sakit at ayaw ko pong mawala siya. Umiiyak na sagot ni Mateo. Sige na at sumakay ka na sa aking sasakyan. Ihatid na kita sa inyo. Sabihin mo na lang sa akin kung saan ba ang bahay nyo. Nag-aalalang sabi ni Mr. Santos. Lumipas ang 2 oras ay nakauwi na si Mateo sa kanilang bahay. Nakita naman ng mayamang lalaki ang may sakit nitong nanay. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Mr. Santos nang makita niya si Cherry. Kahit na matagal ng panahon ang lumipas ay hindi niya pa rin malilimutan ang mukha ng babae. Teka, kung hindi ako nagkakamali, ay siya ba yung anak ng dating jeepney driver? Gulat na tanong ni Mr. Santos. Tama po kayo, sir. Pero wala na po ang kanyang mga magulang. Paano niyo po siya nakilala? Tanong ni Junjun. Wala. Nakikita ko lang kasi sila noong bata pa lamang ako eh. Matipid na sagot ni Mr. Santos. Nagpaalam ito sa kanila, ngunit nangako itong babalik at bibilhin nito ang itinitindang laruan ni Mateo. Kinabukasan ay agad bumalik doon si Mr. Santos, dala rin ang isang laruang teddy bear. Dala-dala rin ito ang isang bag na punong-puno ng pera. Mateo, bibilhin ko na ang laruan mo. Pero nagmamadali ako, kaya iiwan ko na lang itong bag sa inyo. Junjun, palagi mong tatandaan ha, na sobrang buting tao ng asawa mo. Nakangiting sabi ni Mr. Santos, sabay nagmamadali itong sumakay sa kanyang sasakyan. Nang makaalis na ang mayamang lalaki, ay binuksan na nila ang bag. Nanlaki na lamang ang kanilang mga mata sa sobrang dami ng pera. Naroon din ang isang lumang teddy bear. Takang-taka talaga ang mag-ama kung bakit sila tinulungan ng mayamang lalaki. Agad nilang naisugod sa ospital si Cherry at 2 linggo ang lumipas ay gumaling na ang babae. Bakit nandito ako sa ospital? Junjun, paano na ang ating pambayad? Nag-aalalang tanong ni Cherry. Huwag kang mag-alala dahil nakagawa ng paraan ng anak mo. Ibinenta niya ang kanyang laruan pero binili ito ng isang mayamang lalaki sa halagang 10 milyong piso. At higit sa lahat ay ibigay ko daw itong teddy bear sa'yo, paliwanag ni Junjun. Tumulo na lamang ang mga luha ni Cherry matapos niyang makita ang kanyang lumang laruan. Tandang-tanda pa niya nang ibigay niya ito dati sa isang batang lansangan na totoong nangangailangan. Simula noon ay hindi na sila naghirap. Nakapagpatayo sila ng maayos na tahanan at nakapagpatayo ng sariling karinderya. Sobra-sobra talaga ang pasalamat niya sa Diyos dahil hanggang ngayon ay patuloy siyang nakakatanggap ng biyaya nang dahil sa magagandang itinuro sa kanya ni Mang Bonifacio at Aling Josepa. Kilala niya ang nagbigay ng tulong. Naisip niya na yumaman ito at nagbalik sa kanila ng utang na loob. Huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tulungan mo ang iyong kapwa. Siya na ang bahala sa iyo at tutulungan ka niya sa lahat ng iyong mga problema. Patuloy ka lang na magmahal at magtiwala. Palagi kang gumawa ng kabutihan dahil sa kabilang buhay ay doon mo aanihin ang tunay na kasiyahan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.